Ayan, ito na naman tayo sa bagong topic at bagong method kung paano kumuha ng deflection. So, yan. Gaya ng nandyan sa ating screen, superposition method. So, itong superposition method, madali lang naman to eh. Nagbigay naman na ako ng PDF sa inyo kung saan makikita nyo lahat ng mga kailangan yung formula na kakailangan dito sa method na to. So, meron yan. Kung makikita nyo, kung binuklat nyo na yung PDF na yon, from case 1 to case 12, given ang mga common loadings na kailangan nyo sa pagkuha ng deflection. So, yan. Proceed na tayo sa pagkuha ng deflection. Sa unang example natin. Example number 1. Determine the midspan value of EI deflection for the beam loaded as shown in the figure. Use the method of superposition. So, yan itong mga ginagamit nating mga methods is kapag ginamit nyo siya, kung ano yung magiging deflection nito sa superposition, syempre, ganun din magiging deflection niya dun sa isang, kunwari sa area moment method, mga ganyan. Pare-pareho lang yung sagot yan. So, pwede nyo siyang i-check kung hindi kayo sure dito. So, dahil marami tayong methods kung paano makuha ng deflection, marami kayong choices na gagamitin kung paano kumuha ng deflection sa isang beam. So, kanya-kanyang diskarte na yan kung saan kayo mas nadadalian. So, ito, i-consider ko na naman na ipakita sa inyo ang isa pang method kung paano kumuha ng deflection. So, ito na yun. So, ito yung figure natin. Isang simple beam with a span of 2, 4, 6, 9. 9 feet with 2 concentrated load na 100 pounds at 80 pounds. So, yan. Kung titignan mo, meron kang concentrated loads at different location. So, yan. Dyan pa lang titignan mo na ano yung gagamitin mong case. Case 1, case 2, case 3, case 2. Ayan. So, kung titignan mo, wala kang makikitang double, dyan, dalawang concentrated load na magkasama sa isang case. Makikita mo lang dyan is yung case 7 na meron kang concentrated load at a simple beam. So, yan, paano mo to i-apply ngayon sa ating figure na dalawa? So, dahil ganyan, una nating alamin anong gagamitin nating formula. Dahil midspan value ng EI deflection ang hinahanap, ang kukunin mo is yung center formula. Ito at center, not maximum. So, kung papansinin nyo, dahil wala naman sa gitna itong concentrated load natin, it's somewhere not in the middle. Titignan mo, kaya ang center niya is hindi yun yung maximum. Dito na nyo. So, at center, not maximum. So, deflection is equal to PB 48 EI 3L squared minus 4B squared when A is greater than B. So, yan yung formula natin. So, paano na natin siya ngayon i-apply? Dahil dalawa yung concentrated load. Diba? Dalawa yung concentrated load. Pero yung sa case 7 naman, iisa lang naman. So, paano siya gagawin? So, ayan pa. Diba? Meron na yung mga past na methods na binanggit sa inyo. Yung 3-moment equation, di ba nakita nyo, napansin nyo naman doon na kahit doon yung mga cases doon is hindi rin lahat nandun sa mismong mga common loadings. So, ang ginawa, pinag-add kung ano yung nandoon. So, dito, ganun din yung gagawin nyo. Dahil dalawang concentrated load yan, dalawang concentrated load yung given, ibig sabihin, dalawang beses kayong gagamit ng ganitong formula with 2 different loadings. So, yun lang. Thus, ganito yung magiging formula nyo. EI deflection at midspan is equal to EI deflection midspan due to 100 pound force plus EI deflection midspan due to 80 pound force. So, ang gagawin nyo dito is itatry nyong i-omit muna yung isa. Kung kukunin mo tong EI deflection sa midspan due to 100 pound force. Yan. Ito muna. I-omit mo muna to. Alisin mo siya. So, imagine that the figure has only one concentrated load which is 100 pounds. So, yun ang i-consider mo at i-imagine mo siya sa ganitong itsura.
So, yan. So, EI deflection, yan. Hinano ko muna. Summation of PB over 48 3L squared minus 4B squared. So, yan. Summation of, kasi kung lagyan mo pa ng isa pa, tas isa pa dito, di summation pa rin. Lahat ng loadings na yan is ilalagay, isasalpak mo dito. Kapag mid-span deflection, ito yung gagamitin mo yung formula, di ba? So, yan. Dahil yan. Ayan. Ayan. Ito. So, PB over 48. So, kung papansinin nyo, EI deflection ang hinahanap natin. So, yung EI doon, nilipat ko na doon. Di ba? Cross multiply lang naman. Madali lang siya. So, magigets nyo naman na to, yung EI, lilipat mo lang doon para magiging EI deflection midspan. So, summation of PB over 48 EI times 3L squared minus 4B squared when A is greater than B. Ang problemahin mo na lang dito, ano yung magiging value ng B, ano yung magiging value ng L. So, yan. So, A is greater than B, meaning, si A, laging mas maliit si B kaysa kay A. So, ang ibig sabihin nito, kung itong 100 pound force, concentrated load, ang i-consider mo at i-omit mo to, ang B mo is 2 feet. Tama ba? 2 feet ang iyong B at ang A mo is yung 4 plus 3, 7 feet. So, i-consider mo dito na ilalagay sa 100, P is 100, times 2. Siya yung value ng B. Sa 100 concentrated load. Over 48 times 3, L is the full length of the beam which is 9 squared minus 4 times B ulit. B is 2 squared plus 80. 80 naman na ito. So next, itong ano naman na ito is magiging panibagong panibagong equation. Magpa-plus ka ng isa pang ganito due to 80 concentrated load naman, 80 pounds. So, 80 times B. What is B? So, kung ito ang i-consider mo at i-omit mo tong 100 pounds, ang magiging B mo is 3 feet. Kasi yung 3 feet yung mas maliit kaysa 6 feet. So, 3 feet dito over 48 times 3 times N tuloy, L, which is 9. 9 pa rin. Walang nabago. Minus 4 times ang B naman na ngayon dito is 3. 3 ulit. So, yan. Kung nakuha nyo na yung sagot na yan, yung mga kailangan nyo isalpak dyan, simplify nyo na lang at yung lalabas na sagot is yun yung magiging deflection sa midspan. So, ganun lang siya kadali, which is 1,980.83 pound cubic foot. So, yan. Sana naintindihan nyo. Yan. Thank you for listening. So, next video, magbibigay pa ako ng examples. Mga 3 pa siguro. Or, sample number 2, 3, and 4, I think. Ang alam po, 4 yung ginawa ko. So, yun. Thank you for listening. So, antayin nyo lang yung second video natin. So, bye!